Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Pag-apela para sa kapayapaan sa Middle East at pagprotekta sa kapakanan ng kababaihan kabilang sa mga nagampanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa New York. Unang grupo ng mga Pilipinong mula sa Iran nakauwi na sa Pilipinas. Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism nagbabala tungkol sa paggamit ng gamot na Ozempic bilang pampapayat. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Naging produktibo ang 2 araw na biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Estados Unidos kung saan kabilang sa mga naging lakad niya ang panawagan para sa kapayapaan sa United Nations. Sa isang panayam, sinabi ni Marcos na isinulong niyang makalahok ang Pilipinas sa non-permanent seat ng UN Security Council para sa taong 2027 to 2028. Nanawagan siya sa international community na magtimpi at makipagdialogo para sa paghinto ng bakbakan sa Middle East at iba pang bahagi ng mundo. Bilang peacekeeper, tiniyak niyang handa ang Pilipinas na mag-abot ng tulong sa mga nasalanta ng digmaan. Bukod dito, nanawagan siya sa sesyon ng UN Commission on the Status of Women na itaguyod ang edukasyon at kakayahan ng kababaihan. Kasunod niyan ay nakipagpulong si Marcos kay UN Secretary General Antonio Guterres at pinagtibay ang patuloy na kooperasyon ng Pilipinas sa UN. Bukod dito, nakipagkita si Marcos sa mga kinatawan ng mga bansang sumusuporta sa pagpasok ng Pilipinas sa Security Council. Sa usaping pangkalakalan, nakipagpulong ang Pangulo sa mga opisyal ng US Medical Glove Company, JP Morgan at iba pang business leader. Ayon pa kay Marcos, patuloy na palalakasin ng Pilipinas ang ugnayan nito sa mga kaalyado nitong bansa habang pinapalaganap ang pagkakaisa bilang chair ng Association of Southeast Asian Nations. Lumipad ang eroplano ng Pangulo mula Newark Liberty International Airport kaninang 5:40 ng hapon, oras sa New York para sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Nakauwi na sa Pilipinas ang unang batch ng mga Pilipinong humingi ng repatriation mula sa gulo sa Iran. Ayon sa Department of Foreign Affairs or DFA, naka-evacuate ang grupo na binubuo ng 9 na Pilipino noong Lunes at Martes. Sila ang unang batch ng mga Pilipinong naiuwi mula sa Iran mula nang sinalakay ng militar ng Estados Unidos at Israel ang lungsod ng Tehran noong February 28. Umalalay ang mga embahada ng Pilipinas sa Iran at Turkiye sa pagtawid ng mga Pilipino sa mga border ng rehiyon hanggang sa kanilang paglipad pauwi. Sinabi ng DFA na ipinatutupad nito ang direktiba ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin ang ligtas na pag-uwi ng mga apektadong Pilipino sa ibang bansa. Tinatayang nasa 800 Pilipino, kabilang ang mga nag-asawa ng Iranian national ang nakatira ngayon sa Iran. Nasa 327 naman ang natanggap na ng DFA na repatriation request mula sa Middle East. Nagbabala ang Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism or PCEDM sa publiko tungkol sa paggamit ng Ozempic bilang gamot na pampapayat. Kasunod ito ng dumadaming mga Pilipinong iniindorso ito online bilang gamot sa pagbabawas ng timbang.
Ayon kay PCEDM Vice President Dr. Elaine Cunanan, nagtataglay ang Ozempic ng semaglutide na ginagamit sa paggamot ng diabetes at epektibong nagpapababa ng blood sugar levels. Ang pagbaba ng timbang anya ay side effect lamang ng gamot sa mga pasyenteng may diabetes at pinag-aaralan pa lamang ang potensyal na gamit nito sa mga overweight or obese. Dagdag pa ni Cunanan, kailangang gamitin ng Ozempic sa medikal na dahilan at may gabay ng doktor. At sa balitang pangkalakalan, inulunsad ng Department of Economy, Planning and Development or DepDev at ng Investing in Women ng Australia ang One Trabaho program na magpapalawak sa oportunidad ng mga kababaihang Pinoy sa dekalidad na trabaho. Sa isang pahayag, sinabi ng DepDev na parte ang inisyatibo ng gobyerno upang tugunan ang kakulangan ng labor market para sa mga kababaihan. Sa ilalim ng One Trabaho, bubuo ng mga mahahalagang employment strategies para sa mga kababaihan at iba pang vulnerable sectors at susuporta sa adoption ng flexible work arrangements. Ayon sa DepDev, mababa ang partisipasyon sa workforce ng mga babae kumpara sa mga lalaki dulot ng limitadong access sa alternative work arrangement at hindi pantay na pagkakaroon ng dekalidad na trabaho. Sa pamamagitan ng One Trabaho, maeengganyo ang mga kababaihan na maging bahagi ng labor force ng bansa. Samantala, ipinagkaloob ng Department of Agriculture Davao Region ang mahigit 6.7 milyong halaga ng Kadiwa facility sa mga magsasaka ng Mako sa Davao de Oro nito lang Martes. Kasama sa ipinamahagi sa ilalim ng Kadiwa Financial Grant Assistance Program ang isang upgraded bagsakan center, isang cold storage facility at isang hauling truck. Inaasahang matutulungan nito ang 12 asosasyon at kooperatiba sa mga barangay ng Mako na binubuo ng nasa 500 magsasaka. Kasabay ng pamamahagi, inilunsad din ng DA ang Benting Bigas Meron na program upang magkaroon ng abot-kaya ngunit dekalidad na bigas sa mga residente sa lugar. Ayon sa magsasakang si Giovanni Mondaya, malaking tulong ang programang Benting Bigas sa kanila ngayong patuloy na tumataas ang presyo ng langis. Binigyan diin naman ni DA Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs Genevieve Velicaria Guevara na ang mga hakbang ng ahensya ay makakatulong upang mapalakas ang access ng mga magsasaka sa mga pamilihan. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.